Samantala, kaugnay sa paglilipat po kay Attorney Zuleika sa St. Luke's Medical Center, nasa linya natin si Manila Representative Joel Chua, ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po at sa lahat po ng iyong tagapakinig. Good morning, Congressman. Okay, sa ngayon po ay nailipat na nga. Bakit po nailipat si Attorney Lopez sa St. Luke's, gayong sa una ay dinala ito sa Veterans Memorial Medical Center? Ang pagkakaalam ko po, ito daw po ay base po sa kanilang request para ma-check thoroughly siguro si Attorney Lopez dahil nung nandoon po sila sa detention ay nagsusuka daw po. Okay, Congressman, sa ngayon po dahil may order po ang inyong komite na ilipat sa kustodiya ng PNP sa correctional itong si Attorney Lopez. Sa ngayon po ba kanino na po siyang kustodiya? Nasa Kongreso pa rin o nasa PNP? Ang pagkakalam ko po, nasa PNP na po siya at ito po nung na-transfer po siya dito sa veterans, may mga kasama na po silang mga polis. Bakit po nagdesisyon ng committee ninyo na ilipat sa kustudiya ng PNP si Attorney Lopez? Dahil nagkaroon po ng breach of security protocol ang ating Vice President, unang-una po, medyo pinayagan, marami po silang hiniling sa amin. In fact, halos lahat naman po ng hiniling nila ay pinayagan po namin. Ang hindi lamang po namin pinayagan ay matulog po siya doon sa loob ng detention. But unfortunately, hindi po daw sumusunod at nagkakaroon na ng security risk ang House of Representatives dahil alam naman po natin hindi naman po ito enough ang security. At ang ating Vice President ay napaka-high profile po. Kaya po napagpasyahan po na ilipat na lang po nang sa ganun mabigyan po ng mas karapatang security para hindi po magkagulo dito po sa ating House of Representatives. Congressman, yung pong proseso, paki-educate lang kami. Pagka ganyan po merong mga decision na ang Kamara sa paglilipat nung inyong mga nasa site in contempt, yan po talagang abrupt pwedeng gawin, hindi na kailangan isa publiko pa ito, Congressman. Ang nangyari po kasi dito kagabi po, dahil nga po sa concern ng mga kasama po natin sa Kongreso, tayo po ay nagkaroon ng urgent at saka special session po kagabi. Nagkaroon po kami via Zoom. So ito po ay ni-raise po ng mga miyembro ng committee yung security risk nga po at saka yung mga breach of protocol. Kaya nga po napag-desisyonan po upon motion po ng congressman na mailipat, ito po ay napagpasyahan unanimously at wala pong kumontra. Okay. Pero ito po, ang tanong dito, ano po yung susunod na hakbang nyo after po na maka-confine pansamantala sa St. Luke's Medical Center, itong si Attorney Lopez po? Nung Congressman, pakiulit lang po. Medyo naputol po ang inyong linya. po. Medyo masama yung signal ni Congressman Chua. At okay, so sa ngayon nilinaw niya na nasa kustudiya ng PNP na turnover na pala nila bago isugod sa nasa linya ospital. na si Congressman. Okay. Go ahead, Congressman. Yung execution po ng transfer order. Okay, yung execution daw ng transfer order. Okay. Okay, so ibig po sabihin nun, matapos po, halimbawa, nasa ospital pa ito at na-discharge, ano po ang susunod na mangyayari, Sana Congressman? malilipat si Attorney Lopez po. Okay, balikan natin siguro linya ni Congressman Chua, hinggil dito pa rin sa issue nitong sitwasyon sa pagkaka-confine dito kay Attorney Lopez diyan sa Quezon City o diyan sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Matapos na magbigay ng pahayag sa media itong si Attorney Lopez na siyang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at si gayon din si VP Sara nagbigay sila ng pahayag. Mukhang hindi talaga iiwan Hindi daw iiwan, oo. VP Sara.
Ito ay sinugod sa ospital dahil nga daw po ito ay natumba, no, hinimatay at Go ahead, nagsuka. Congressman. Andiyan na, Ms. Cathy. Execution po ng transfer order po. Mhm. Ibig sabihin po, Mhm. Ang ibig sabihin po, paglabas po niya ng ospital, dadalhin na po siya sa Women's Correctional. doon pa rin talaga ang tuloy niya, ano, Congressman, ano, sa correctional po. Opo, para po lang yan ay mabago, kailangan na naman po ulit mag-convene ang mga miyembro para po baliktarin po yung kanilang decision. Unless and until hindi po ito nagko-convene, ay hindi po ito mababaliktad. Kapag nag-convene na po, Congressman Chua, ano naman po magpapabago sa pasya ng mga kongresista natin na maalis sa correctional itong si Attorney Lopez po? Sa ngayon po, wala pa pong napag-uusapan tungkol dyan dahil kagabi pa lamang po yan. So, hindi pa po napag-uusapan ng mga kasama po natin. Mhm. Ito pong nadetini nyo na si Attorney Lopez, hindi naman po siya yung unang nadetini dyan sa Kongreso. Pero yung ganito pong pagkakataon, talaga po bang pinapayagan yung counsel o yung abogado ng mga detinadong mga personalidad na manatili doon? Saan po? Sa loob? Sa loob, opo, sa batasan. Hindi po siya. Actually, pinapayagan lamang po ang mga abogado under limited rules. Binibigyan lang sila ng oras. Pero kasi po yun nangyari po ngayon kakaiba dahil pumasok po mismo. Pagkakalam ko po at report po ng Sergeant at Arms, pumasok po mismo sa loob ng detention ang ating pangalawang Pangulo. Mhm. Meron po ba mga hahainan ng mga reklamo o kaso dahil dito sa mga naging paglabag na ito, Congressman? Sa ngayon po ay wala pa pong napag-uusapan. Mhm. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Congressman. Maraming salamat din po. Ating pong nakapanayam, Congressman Joel Chua, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang Super Balita sa Umaga. Kinikili